a good day at school. Please come home early, okay? Huwag masyadong late. Pakisend nga yung picture nung sapatos na gusto mo. Maybe I will go to the mall later or I don't know. Good morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. Medyo pa tayo, paus-paus at saka inuubo pa ng slight. Pero okay na ako. Kaya ngayon ako ay nag-organize or naglilinis ng bahay. So inaayos ko yung aking office area. So iniisip ko baka tanggalin ko na lang yung yung table dito. Parang gusto ko siyang palitan ng ibang table. Kasi yung table namin is ganun siya, yung glass. Yung pinagpatungan ko ng pink bag na yan. So, yan yung aking wedding dress. So, let's see kung ano mangyayari. Baka ubuhin ako or baka may masamid ako. Pasensya na po kasi meron pa talaga akong aftershock ng pag-ubo. So, ilang days na to, hindi pa rin siya nawawala. Pero ginagamot ko naman siya. So, I know mapapansin nyo kasi Makati pa talaga. So, ayan. Ang daming kalat dito. Ayan siya. Ayan, dami-daming kalat. So, kailangan kong ayusin ulit. Si Ube ay nagtatago ng bonggash. Ayun siya, dito sa Ube? Ube? Ayun siya, oh. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatago. Kasi, may nangyari sa kanya. Nagsuka kasi siya, hindi ko alam kung bakit. So, after niya nagsuka dito, sa gilid dito, nilinis ko na siya eh. Punta siya dyan sa cord dyan. Lilinisin ko kasi dusty. So, kailangan linisin ko yung mga sulok-sulok kung saan siya nagpupunta para hindi siya marumihan. Ube! Ube! Ito naman si Ube, oh. Tinaguan na naman ako. Layo-layo. Paano kita anuhin ngayon? Diyan ka na nagpunta. Linisin ko dyan. Tapos aalis din yan dyan. Nilagay ko din pala yung mga halaman dito. Kasi hindi niya naman to ginagamit. Hindi siya umaakyat dito. So, I think it's okay. So, ayan. Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita ng bongga, no? Kasi talagang iba yung boses ni Mami Faye today. Ilang araw na to eh. Hindi naman ito si Aling COVID. Di naman siya yun. So, yun yung pinagpapasalamat ko. Hindi siya si Maring COVID. Ano lang talaga siya. Kasi nag-iiba na yung weather dito sa amin. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. So, kanina umuulan ng slight. Tapos uminto. Cloudy, lumalamig na rin ng slight. Hindi naman yung ganong kalamig. Pero tomorrow, parang nakita ko 23 degrees yata siya. Tapos, aaraw tomorrow. So, tingnan natin. And, sabi nga ni Edinil sa akin, yung weather din daw dun sa Pinas is mainit ng maghapon yata, tapos biglang uulan, parang ganun. So, dami nagkakasakit ngayon. So, ingat-ingat po kayo. Ingat pa rin po tayo kay Aling COVID kasi meron pa rin siya, hindi pa siya umaalis, no? And sana hindi siya yung parang kagaya nung nangyari 2 years ago, yung magsara lahat, 'di ba? So, sana ipag-pray natin na hindi ganun para makarecover na lahat kasi slowly but surely nakaka-recover yung mga businesses, mga ganun. Tapos, kahit na nagsisimahalan yung mga bilihin, Diyos ko po, may kwento ako sa inyo. So, excuse me. So, si Edinel, nagtatry bumili ng kalahating kaban na bigas yata last week. Tapos, doon sa probinsya namin is hindi siya pinayagan o hindi siya nakabili ng kalahating kaban dahil nga, hindi ko alam kung ano nangyari, pero sabi nila, only 5 kilos yung available na pwedeng bilhin ng isang tao dun sa probinsya namin. Comment down below kung same din ba ito sa inyong probinsya, sa Manila ganun din ba? Kasi nanonood ako ng news, sobrang mahal na ng bigas ngayon. So, dahil nga, di ba, meron sa government natin sa Pinas, sinabi na bawal kayo magbenta ng bigas worth of 50 plus, yata dapat nasa lower 50 or something. Naalala ko nung bata-bata pa ako, makakabili ka pa ng bigas ng 15 pesos, 18 pesos, 20 pesos, mga ganun. So, ngayon parang ang hirap-hirap, no? Ang hirap-hirap na ng buhay. Oo. So, kailangan tipid-tipid din talaga, no? So, sa mga nanay na nahihirapan dyan, huwag kayong mag-alala. Makaka-survive din po kayo. Lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, I know, sabihin natin, isip lang tayo ng positive, pero sometimes talaga, parang sinusuntok talaga tayo ng
ano ba, buhay ng pagsubok talaga. So, lahat ng tao nakakaranas ng pagsubok ngayon. So, pag-pray lang natin, think positive. I know it's hard kasi ganun din naman ako. So, minsan talagang tatamaan ka ng lungkot, tatamaan ka ng basta, ewan, may ganun eh, diba? Especially dito sa amin sa Canada, pag taglamig, grabe. Comment down below kung ganito rin kayo sa akin na nakakaramdam pag ganitong taglamig, parang nahuhumsik ka, na parang kang nasa box, ng madilim, parang ganun yung nararamdaman ko. So, ang ginagawa ko is I make sure na yung environment ko is malinis. Tapos, ano siya, talagang comfy, walang masyadong dusty, mabango yung bahay para kahit ganito na pa-winter na or alam nyo na, yung pag taglamig na is talagang dumidilim ng maaga, tapos sa umaga is madilim pa rin, 'di ba? So, ayun. So, yun yung mga ginagawa ko. Tapusin ko lang tong aking inaayos. Update ko kayo mamaya pag okay na dito. Kasi iniisip ko kung ano ba talaga yung gagawin ko eh. Hindi ko alam. Parang gusto ko tong, parang ito yung yoga area ko, yung meditation ba na spot. Parang ganun. Tanungin ko nga kaya si Papa Dip na ibenta na lang to. Kasi hindi naman namin siya nagagamit. Ito yung massage para sa legs. Hindi namin siya nagagamit. So, pakiramdam ko ibenta ko na lang. And by the way, if ever na taga Vancouver po kayo, binebenta ko po to oh. Itong long sofa na to. So, may storage yan dito sa storage dito. So, if ever na kayo po ay interested, let me know. Pick up. $75 ko lang siya ibebenta kasi I just want to magbawas ng gamit dito sa bahay. So if ever lang na gusto nyo, yan lang yung binebenta ko kasi yan lang naman yung ano dito. Para kasi akong nasisikipan sa bahay kasi sobrang daming yung parang daming pangalan nito, ang daming gamit. Alam niyo yun, yung mga, ito sofa, it's okay kasi comfy to eh. Pero, pag nakikita mo na sobrang, talaga, yung tambak siya, tapos maliit yung space, para akong nasisikipan na ewan. And this one din, ito, pwede kung kung may bibili nung long sofa na yon, i-free ko na lang to kasi ito nakuha lang naman namin to sa baba nung tinapon nila. So inakyat namin kasi maganda naman talaga siya, good quality siya. And hindi ko kasi alam kung ano ilalagay ko pa diyan. Siguro yung mga pagkain ni Ube, diyan ko na lang siya ilalagay. But anyway, ayun, yun lang naman, magde-declutter ako ng mga gamit-gamit dito sa bahay kasi gusto ko magkaroon ng new things. Parang hindi new things, hindi ako magsha-shopping. Mag-aano ako new look, parang ganun. So ito kailangan ko din linisin. Ayan siya kasi dusty na rin. So let's see kung ano mangyayari. Medyo talagang talaga yung natin, environment natin. Medyo hindi siya inviting para sa akin. So let's clean. So update ko kayo mamaya, no? Para tapusin ko muna to, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos na ako nag-set up at naglinis. O, diba? May bago ng set up yung ating office area. Sa totoo lang, di namin to nagagamit. Baka one day ma-let go ito. And then, ito na yung magiging spa area natin. O, diba? Spa talaga, no? So, ayan. Yay! And, by the way, mga kalalabs, sold na to. So, pipick upin mamayang 8 p.m. Kakapost ko lang sa Facebook Market. But anyway, pag hindi to pinick up mamayang 8 p.m. din hindi pa sold. Pero meron talaga magpipick up. Let's see kung ano mangyayari, no? Ayan, bye-bye sofa na blue. So hindi na kasi siya nagagamit ng nakakasikip na kasi siya. So next na naman siguro magbebenta na naman ako ng ibang gamit. 'Di ba? So magluto na ako ng fried chicken for dinner. So, ito naman yung ref natin na hindi ko alam kung maayos o magulo. Pakiramdam ko ang gulo-gulo. Set up natin pag naubos na yung mga natin. Gulay-gulay dyan. Ayan, magpa-fried chicken tayo. So, hindi ko alam kung, I think, ilulutuin ko ba ito lahat? Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. So, lutuin ko na lang lahat kasi I know si Nicole gusto niya yan. Tapos, gagamitin natin itong crispy fry. Ito, crispy fry mix. Masarap kasi ito eh. Pwede nyo itong gawin na mixture nitong chicken. Pwede ding gravy. Kasi na-try ko na to before. Ginawa ko siyang gravy and then masarap din siya.
Kaso nga lang, tinitignan ko kung paano siya gamitin. Wala siyang instruction. Alam mo yun, di ba yung mga items na pag may bentang ganito, meron siyang instruction kung paano siya gamitin. Pero ito wala. Wala siyang nakalagay. So, ang ginawa ko before kasi, nilagay ko lang siya dito sa chicken. And okay naman siya. Pero sana, di ba, nilagyan ng instruction. Meron naman siyang ano, ito, nakalagay yung kanyang calorie, nutrition facts, ayan. Pero, yun nga. Yan yung mga ingredients niya nakalagay dyan. Problema nga lang, wala talaga siyang nakalagay na instruction kung paano mo siya gamitin, ganun. Diba? Next time, lagyan nyo. Charis. Para naman maririnig ako, no? Okay, magluto lang ako ng rice and then prito natin to. I think lalagyan ko pa to ng ano, ng garlic siguro. Ay, wag na siguro, no? Let me think. Nahugasan ko na to kaya malinis na yan. Lalagay ko, slice ko na lang siya ng ano dyan, konti para manuot yung flavor ng crispy fry. So, magiging happy si Nicole kasi favorite niya rin ang fried chicken except adobo, mga ganun, tinola, ayaw niya. Pero yung mga fried chicken, basta tama yung timpla, tama yung luto. Gusto niya yan. So, ayan, luto lang ako ng rice and then prito natin to. By the way, nakalimutan ko ipakita sa inyo tong halaman area natin dito. So, ginawa kong gubat yung bahay-bahayan ni Ube. Hindi niya talaga niyan ginagamit. So, nag-ano kami ni Papa, diba? Parang, ang tawag dito, parang, ang tawag dito yung, anong tawag yun sa, anong tawag, nasa dila ko eh. Nagsisisi, ayun. Nagsisisi kami na binili namin to kaagad. Dapat, make sure muna namin na si Ube is, ano siya, yung feel at home siya dito sa bahay. Hindi niya ginamit. Pag hindi mo siya nilagay dito, hindi niya gamitin. Nasaan na yun? Ayun, tulog. Tulog siya dun sa likod. Pag gutom yan, lalabas din yan. So, ang ginawa ko is nilagay ko muna yung halaman dito. Kasi hindi naman niya ginagalaw. So, okay naman. Tatanggalan ko ng ano to, dahon-dahon na yung mga yellow-yellow para hindi siya masyadong buhaghag. Ayan, oh. Dinidiligan ko naman pero nag-yellow yung parang nagfo-fall na rin yung halaman natin. So, ayan. And dito naman sa area na to, dyan ko muna nilagay yan. Sasabihin ko muna kay Papa Dib na ibibenta ko na yan. Tapos yung ito, yung mga pagkain ni Ube. Ayan. Tapos yung kanyang, ito yung ginagamit naming pang dumihan niya. So, everyday ko yan nililinis. Hindi pwedeng hindi siya linisin. Kasi pag di mo siya nilinis, ayaw din ng pusa na marumi yung dumihan nila. So, kailangan everyday talaga. Madalas, ang dumi ng pusa is yung, ihi. So, pala ihi si Ube, yun yung napansin ko sa kanya. Once a day lang siya nagpupupo. So, buti yun, no? Oh, sorry naman kung nasabi ko yung pupo, no? I'm sorry. Excuse me po sa mga dyan. Ayaw nakakarinig ng pupo. But anyway, luto lang ako saglit. And then, hintayin ko si Nicole. It's already 3:18. So, maya kasi, pag dumating yung dito, gutom. So, luto lang ako saglit. So, ito na yung ating fried chicken. O, diba? Looking good. Hinihintay ko na lang si Nicole. Kasi wala pa siya. Nasa practice pa daw siya ng volleyball. So, ayan. Mamaya, gutom yun. And, tapos na ako nagluto. Tapos na ako naglinis. Ligo lang ako saglit. Gutom na si Ube. Kakainin ko na siya. Kunti lang yung ipapakain ko kasi kanina nagsuka siya eh. So, ito na lang. Okay, there you go, Ube. Pag gutom to, lumalabas na sa lungga niya. Oh. Eat time. Nagsuka ka kanina eh. Wawa naman tong baby ko na to. O, diba? Sarap niya kumain. Love ko to eh. Si Nicole wala pa rin. Mag-aalas 6 na. Love ko tong pusa akong to eh. Love Ube. Kakagigil ka. So ano na? Gabi na. Matutulog na tayo. Ube. Isa nag-aano siya. Sabi niya. Alas 9 na pala. Ay, mag-alas 10 na. Anyway. Tara na sa bed. Lika na. Let's go.
Let's go. You wanna sleep with me, right? Natutulog to sa tabi ko eh. Halika na. Ube. Let's go. Pupunta yan sa bed mamaya. Halika na. Let's go. Anood ako ng movie. Kami ni Nicole. Tawa kami ng tawa dun sa ano. Kung Fu Diva ba yun? Yung kay Marian Rivera tsaka kay Ai Ai. Bye-bye, Ube! Let's go! Tara na sa bed! Ito yung time, oh. 9:53. Susunod yan si Ube mamaya. Ay, nako! Puso'y nalilito. Okay, let's sleep. Malamig na yung simoy ng hangin. Sara-sara din yung ating pinto. Okay. So, dahil natapos ko yung office today, tomorrow naman is yung sa pantry at saka dito sa kitchen. So, inisa-isa ko yung mga dapat kong linisin dito sa bahay. Sobrang happy ako dito sa ano. Ay, na-pick up na pala yung ano mga kalalabs. Na-pick up na po yung sofa. Hindi na siya. By the time na napanood nyo to, sold na siya. So, pinick up siya kanina ng mga around 8. So, na-sold ko siya. Yung trabaho ni Nicole, din niya pa nagawa. Yung baso, yung atong... Mahal nito yung yan, oh, punong-puno. Yan siya. Ay, nako. Okay. Ube! Let's go! Saan na yun? Nasa ilalim siya, oh. Ube! Sama na yun mamaya. Tayo lang. Mag-brush lang ako. Ube! Ube! Natakot ako sa'yo! Oh my God! Don't do that! Oh my, gulay ka! Nagtakot ako! Ano ba naman siya? Kinabahan ako. Akala ko niloloko ako ni Nicole. Siya pala yung... Diyos ko po, Ube. Kinabahan ako. Animas ka. Kinabahan ako. Oh my God. Yung puso ko. Oh my God. Matatakotin pa naman ako. Si Ube talaga, oh. Nagtitrip tong pusang to. Luka-luka to. Ube. Come. Hindi ko alam kung bakit siya umakyat dito. Tapos, kung... Ay, my gosh. Itong Ube na to, natakot talaga ako. Anyway, mga kalalabs, mag-end na ako ng vlog. Ay! Kinabahan ako kay Ube. Mag-end na ako ng vlog, no. Salamat po sa panonood sa ating simple vlog today. Bawi ako sa mga susunod na araw, no. Siguro sa mga susunod na araw, lalabas na tayo. So, ngayon kasi, nag-stay lang ako sa bahay kasi nga, may ubo-ubo tayo and... Ayoko din naman na ano, parang gala ng gala. So, ang ginagawa ko is linis-linis ng bahay para mas ma-organize ko siya and then para mas maaliwalas nga yung ano ko, yung paligid ko. So, tomorrow, I'll be doing the pantry. Tapos yung sa may, ano namin, sa kitchen area. So, yun yung gagawin natin. And then, next is going to be itong room namin and then yung storage sa baba. So, titingin ako ng mga dapat ko nang i-let go at ibenta para... Alam mo yun, nagagamit pa ng iba kasi sayang, 'di ba? Alam niyo naman na kung hindi mo siya i-donate or pwede mo siyang i-donate, kung hindi mo naman siya i-donate, pwede mo siyang ibenta ng murang halaga kasi much better na mas binebenta mo siya, napapakinabangan ng ibang tao or dinodonate mo siya kasi sayang, 'di ba? Maganda pa naman din yung mga items na meron pa kami dun sa storage. At saka yung mga kitchen stuff na hindi ko maipadala sa Pinas. Especially yung mga, mga kalalabs. Yung pangalan nito, yung tawag dito mga appliances ba. Kasi, nagpadala. Meron akong dati na pinadala doon. Yung coffee maker.
Tapos nagdala din ako ng mga, yung mga hair iron, dryer, mga ganun. Tapos nasira doon kasi nga iba yung voltage natin dyan sa Pinas. So, hindi ko ipapadala yung mga, mga appliances na meron ako dito, kundi ibebenta ko na lang siya. Kung hindi ko siya mabenta, ito-donate ko siya. So, ayun, good night na po. Natakot ako kay Ube. Lukalukang Obi yan. So, ayun, God bless us all. Stay safe and always be kind, mga kalalabs. Love you all. Good night.